So we are here now sa second week ng ating series ng 7 Last Words of Jesus Christ, no? So it is a 3-week series, and na-topic na ni Kuya Raymart last time yung dalawang words ni Jesus, which are the word of forgiveness and word of salvation. So week 1. Then ang ating mga susunod ng weeks is ito, word of affection, so week 2. Kasama dyan yung word of anguish and word of suffering, which is ito yung mapag-usapan natin ngayon. And next week will be week 3, word of victory and word of contentment. So, in our week 1, ano ba pinag-usapan natin last time? So, i-recap muna natin. So, word of forgiveness and word of salvation. So, nandito pala yung aking screen. So, makikita nyo rin dyan sa screen. Ngayon, sabi sa unang word ni Jesus is, Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide these garments. So, ano yung pinakita ni Kuya Raymart last time? So, ang sinabi na dyan is, Jesus prayed. Ginawa nito ni Jesus, nag-pray siya to the Father to forgive us. And yes, we are forgiven dahil sa dugo na naibuhos. At buhay na inalay ni Jesus para sa kabayaran ng ating lahat mga kasalanan. Sa tuwing nagkakasala tayo, nalilimutan natin kung bakit ba natin ginagawa. Kasi hindi natin alam kung ano yung totoo. Lagi tayong bumabase sa feelings natin. Ginagamit natin yung feelings natin upang pakiramdaman kung ano ba yung tama at mali. Which is, hindi alam yun ng feelings natin. Hindi alam ng puso natin yun. That's why, ang puso natin is deceiving. Kaya nasabi to ni Jesus, kasi when we are sinning, hindi natin alam yung ginagawa natin. Hindi natin alam kung tama ba siya o mali. And most of the time, mali yung feelings natin. Mali yung nagagawa natin. At yun yung katotohanan. And that's why hinanghingi siya sa Father. Na Lord, Father, forgive them. They do not know what they do. So, next, di ko na masyado pwede yung balikan sa ating last week na topic. Pero, yun. Then, yung sumunod na topic ni Jesus is about word of salvation. And ano sinabi ni Jesus doon? Meron si Jesus kasama dalawang kriminal. Isa sa right, isa sa left. Sabi nung nasa right, kung talagang Diyos ka, iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. And, sinabi naman ng kabila, isa rin yun, yung isang kriminal, isa rin siya dun sa mga hindi niya alam yung sinasabi niya. Na hindi niya alam na yung ginagawa ni Jesus is para iligtas tayo lahat, hindi lang para iligtas sarili niya. Hindi niya piniling iligtas yung sarili niya kasi at that very moment, ililigtas niya tayong lahat. And, nakita nung kaliwa yan, nung nasa kaliwang kriminal. Sabi nung kaliwang kriminal, do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation. Etong nasa kaliwa, nakita niya yung kasalanan niya. But yung nasa kanan, ang nakikita niya, hindi yung sarili niya kasalanan, kundi yung nakikita niya yung kasalanan nasa paligid niya. At anong kaya nilang gawin. Kaya yun yung pinapagawa niya kay Jesus. And sinabi pa nung nasa kaliwang kriminal na, we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Alam nung nasa kaliwa na walang kasalanan si Jesus. And sinabi niya kay Jesus, remember me, Lord, when you come into your kingdom. And ano sinabi ni Jesus? Ito yung second word niya. Ano yung second word niya? Truly I say to you, today you will be with me in paradise. And ano yung natutunan natin doon? The basis of our salvation is by God's work, gift or grace. Not by our own works. Hindi dahil sa sarili natin mga gawa. Ang basis ng salvation. We deserve death. Alam nung kriminal na nasa kaliwa yun. We deserve death. Pero humingi siya ng tulong sa Panginoon. We deserve death and hell. And on the cross, Jesus took upon Himself what we deserve. Kung ano yung deserve natin, siya yung makareceive. And through His sacrifice, we will be in paradise.
parang parang bars, di ba? Sacrifice, paradise. That is wonderful thing na ginawa ng Panginoon sa atin. Para hindi na natin maranasan yung punishment ng kasalanan, siya na yung naka-receive para makasama niya tayo sa paradise. No? And on the cross, God's love and justice converge, resulting in grace. Yun yung grasya ng Panginoon. Na yung justice and love nagtagpo. Minsan din natin ma-comprehend na yung justice and love sabay na nangyayari. Di ba dahil kapag justice, makukuha nila yung deserve nila, which is punishment. And sa love, hindi marireceive yung judgment and i-withhold niya kasi mahal niya yung tao na yun. Kung makikita nyo, parang sila. Magka-opposite. Pero no, God's love and God's justice nag-converge doon sa cross. Pinakita ni Jesus Christ yung pagmamahal niya. Pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin lahat by dying on that cross. Na dapat tayo yung mamatay, imbis na tayo mamatay, Jesus yung mamatay para sa atin lahat. And that is grace. And ano yung grace? Grace is when we receive what we don't deserve. That is grace. And take note, hindi to libre. Na-receive natin yun nga, hindi to libre. Dahil, yung tayo, na-receive natin is blessing. Na-receive natin yung hindi natin deserve. But take note, si Jesus, hindi niya rin, na-receive niya rin yung hindi niya dapat deserve. Ano yung na-receive niya? Punishment, curse. Hindi niya deserve yun because wala siyang ginawang mali. Wala siyang kasalanan. And because of that, He is a perfect sacrifice for our sin. And that is grace. Where love and justice converge. Kaya that's why lagi natin inuulit yung cross sa ating mga preaching. Dahil doon natin nararanasan yung pagmamahal at justisya na hinahanap ng ating puso. No? And ito na yung tanong. Ngayon, alam natin yung grasya ng Diyos. In God's grace, as follower of Jesus Christ. No? What will be our response? Ano nga yung magiging response natin yung sa ginawa ng Panginoon? No? So, that will be our topic. Ang masasagot ng topic natin ngayon sa week 2. So, word of affection, word of anguish, and word of suffering. So, let us pray before we start. Heavenly Father, Panginoon, thank you for this moment, Panginoon, na ma-share, Panginoon, yung pag-ibig, ang iyong hustisya, Panginoon. And in light of that, Panginoon, nakita namin ang iyong grasya, Panginoon. Continue to reveal us, Panginoon, kung ano yung magiging response ng aming puso sa pag-ibig na ipinakita mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. And ano yung mga sinabi mo, Panginoon, na nagbago ng aming buhay. Kaya, Panginoon, sa'yo na po namin nagasaglit na to sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So, before we start, ano muna tayo? Alamin muna natin kung ano nangyari sa crucifixion of Jesus Christ. So, na-explain na ni Kuya Raymond last time kung bakit na-aresto si Jesus. So, ngayon, papapatay na siya. And, ito na yung sumunod na verse. So, He delivered Him over to them to be crucified. So, they took Jesus and He went out bearing His own cross to the place called the place of a skull, which in Aramaic is called Golgotha, which in Latin is called Calvary. Calvary. Doon nang galing sa Latin word yung Calvary. That's why, kapag sa mga kanta natin to, yung Calvary. Calvary, cover zero. Dahil doon namatay si Jesus, no? Sa lugar ng kamatayan. Puro bungok, no? And their day, crucified Him. And with Him, 2 others. So, ito yung dalawang kriminal. And one on either side, and Jesus between them. So, accurate. So, nasa John tayo ngayon. Pero, yung kaninang binasa natin is sa Luke. Yung about doon sa dalawang kriminal. So, sila. Nagpo-complement. So, Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews.
So, dito, sa ano na to, sa inscription na to, pinapakita lang na kung bakit mamamatay si Jesus. Mamamatay si Jesus kasi siya yung Nazareth at King of the Jews. Imagine, iba yung dating sa kanila, pero as na naintindihan natin na He became king wearing the crown of thorns para in the end, He will be our king na ibabalik tayo sa piling niya, sa paradise. No? And when the soldiers had crucified Jesus, na si Jesus sa cross, they took His garments and divided them into 4 parts. 1 part of each shoulder. Soldier. So, yung garments natin, ito yung pinasuot kay Jesus. Sa kwento ni Kuya Remark last week. Na sinuot kay Jesus para i-mock siya. Hari ka ng mga Hudyo? O sige, suotin mo to. Yeah. Hari ka pala eh. Ayos ka pala pre. So, pinagtripan nila. And then nakita ng soldiers yung magarang damit na yun. And then pinaghati-hati nila. And also his tunic. But the tunic was seamless, woven in one piece from top to bottom. So they said to one another, let us not tear it. Huwag natin kunitin. But cast lots for it to see whose it shall be. Sa Old Testament, yung cast lots is ginagamit para malaman kung ano yung will ng Diyos. But here, ginamit nila yung cast lots para malaman kung kanino mapupunta yung damit na sinuot ni Jesus. Imagine, yung righteousness ni Jesus is, we call it cloak of righteousness na nanggaling kay Jesus. Now, once nasuot natin yun, binigay sa atin ni Jesus yun, we are called righteous dahil sa damit na yun. Damit na sinuot, damit na finorpek ni Jesus. Yung malinis na damit ni Jesus, yung malinis niyang record, na wala siyang bahid ng kasalanan. Yung walang bahid ng kasalanan na record, ibinigay niya sa atin. At sinuot na parang damit. At ito yung will ng Lord sa atin. Ito yung cast lots. Ito yung will ng Lord sa atin na lahat ng makaka-receive o magre-receive kay Jesus o maniniwala kay Jesus, makaka-receive ng cloth of righteousness na sa harapan ng Diyos tayo matuwid na even though yung kasalanan natin, even though ang ating katawan ay mga kasalanan. No? And this was to fulfill the scripture, which says, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. So the soldiers did these things. So sinabi ko lang yun para maintindihan natin na may aral na makukuha tayo sa bawat nangyari kay Jesus sa cross. Ngayon, pag-usapan na natin yung pangatlong word ni Jesus. Word of affection sa John 19:25-27. So, sinabi dito, but standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister. So, karugtong lang to, yung kanina. So, Mary the wife of Clopas and Mary Magdalene. So, may 4 na babae dito. Si Mary, tapos yung kapatid ni Mary, then si Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. So, ang daming Mary kasi sikat yan. Parang John lang. Na pangalan dito sa Pilipinas, no? So, sikat yung pangalan Mary. No? So, hindi ko masyadong explain yun. So, when Jesus saw his mother and the disciples whom he loved standing nearby, nakita niya habang nasa cross siya, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. Imagine, si Jesus nasa cross, nasasaktan, nahihirapan, bawat hinga niya masakit, sa mga sugat niya, sa paa niya, sa mga kamay niya. Sensya, naisipan ako, medyo nahirapan ang magsalita. No? And still, on that cross, hindi niya iniisip yung sarili niya. Saan mo pa sometimes, kapag nasa kahirapan ng buhay, or nasasaktan tayo, lagi nating iniisip yung sarili natin. And we see here, Jesus, hindi niya iniisip yung sarili niya, at nakita yung nanay niya. And iniisip niya sila. So, bakit niya iniisip si Mary, yung nanay niya? And yung isang disciple, sino ba sila? So, yung woman dito, si Mary, hindi niya tinawag na mother. Pero, ang woman, ginagamit on that day is para mapakita yung respect nila sa babae. So, ginawa to ni Jesus para matupad yung 5th commandment na i-respect or i-honor yung
magulang. And sino yung disciple? Hindi lang. Si John the Beloved. So, siya yun. Ngayon, probably, si Mary, kaya nasabi ni Jesus yun, si Mary ay widowed na. Patay na si Joseph. And sa time ng mga babae that time, or mga woman that time, sila yung mga widow, sila yung pinakamababa sa society. And need na may mag-alaga sa kanila. No? So, sinabi dito, mababa sa status ng mga widow sa time ng ancient Israel. Dahil madalas, nasa lalaki na pupunta yung mga rights kapag namatayan sila ng asawa. Kapag namatayan sila ng asawa. Pero may mga pa naman, may mga option pa naman para hindi sila maghirap, no? So pwede silang mapunta sa kapatid ng asawa nila. Na lalaki, syempre. Pero paano kung walang kapatid yung asawang lalaki? Babalik siya sa tatay niya. Tapos yung tatay niya magpo-provide ng needs niya. Paano kung matanda na, tapos namatay na rin yung tatay niya? Siyempre, mapupunta siya sa pangangalaga ng tamang edad na anak. So, kunyari, anak niya is 18 years old above na, nakakapagtrabaho na, yung anak na yung mag-aalaga doon sa nanay niya. For example, paano kung wala siyang anak? For example, si Jesus, mamamatay na sa cross. No? Mag-aasawa ulit. How about, matanda na siya? Wala na magkakagusto sa kanya. Kadalasan sa mga lalaki that time, nagkakagusto sa mas bata. Kaya that's why, yung widow, kapag wala na silang dito sa options na to, sila na yung pinakamababa ng status sa tayo ng Israel. And imagine, naisip ni Jesus yun, na, woman, behold, this is your son, si John the Beloved. And behold, your mother, sinabi niya ng disciples, upang si John alagaan si Mary na may iwanan ni Jesus kapag namatay si Jesus. Kaya sinabi niya dito, and from that hour, the disciples took her to his own home. No? So, sabi dito, makikita natin, sinabi ko, in times of pain and suffering na naranasan ni Jesus, he's still thinking, no, about others, caring for his family and his friend. Maybe si John the Beloved is wala rin magulang. So, at least, meron lang si Mary na makakapag-alaga kay John. And si John, maalagaan niya yung nanay niya, for example. So, this very moment, si Jesus, hindi iniisip yung sarili niya. Katawan na naghihirap. Naisip niya yung nanay at kaibigan niya. No? This is our God, na hindi yung sarili ang iniisip. Sa mo pas, iniisip natin, ang Lord makasarili. We don't know that. We don't know that. Na, create niya lang tayo for His pleasure. No. Because He is full of love. Create niya tayo. And para maging channel ng pagmamahal na blessing. No? And naipakita nito ni Jesus, kahit nandun siya sa cross ng Calvario, naipakita niya yung pag-ibig niya sa kanyang kaibigan at sa kanyang nanay. And natupad niya to. Sabi sa Exodus, ito yung isa sa mga commandments, sa 10 commandments. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Ano muna ibig sabihin? Ano ba pinagkaiba ng honor tsaka obedience? Sa obedience, sumusunod ka sa utos kung sa gusto nila. Diba, minsan nag-aantay ka lang, nakapanga ka lang, kasi biglang umutusan ng nanay mo. Susunod ka, obedient ka. Ano naman yung honor? No? Yung honor is when you respect them, love them, and inaalam mo kung ano yung gusto nila. At ginagawa mo yun. Parang mas pa sa maagap. No? Hindi ka lang basta maagap, kundi nirerespeto mo sila and minamahal mo sila. Kaya inaalam mo kung ano yung gusto nila. At ginagawa mo yun. No? And imagine, nagagawa to ni Jesus kahit nahihirapan siya doon sa krus ng Calvario. Ganun siyang righteous. And, ito yung isa sa mga commandment na may pangako that your days may belong in the land that your Lord God is giving you. Imagine, no? Si Jesus, nasusunod to, pero magkakaroon ba siya ng mahabang buhay? Di ba hindi? Kasi mamatay na siya.
on the cross. Pero, para saan niya ginagawa yun? No? Jesus fulfilling the fifth commandment, dapat maba pa buhay niya. Pero hindi. But He gave Himself and died on the cross para lahat ng maniwala sa lahat ng kanyang ginawa ay mabuhay, hindi lang ng parang panghabang buhay, kundi mabuhay ng walang hanggan. That's how ganun ka-amazing yung ginawa ni Jesus. Hindi para humaba yung buhay niya, kaya siya nag-care sa magulang niya. He fulfilled the fifth commandment so that mabuhay tayo. Hindi ng panghabang buhay, kundi mabuhay ng walang hanggan na kasama ang Diyos na nagbibigay ng saya, ng pag-asa, at ng pagpapala. No? Now, what will be our response? No? Now, our response on this grace is to imitate Christ's love. Love for your family, love for your friends, love sa mga tao na sa paligid mo. Na kahit nahihirapan na tayo, kasi mahirap magmahal. Yes, aminado ako, mahirap magmahal kung nahihirapan tayo. Minsan, naiisip pa natin na ayoko mo lang may makausap. May problema ako. Huwag ka nang dumagdag, sasabihin mo pa. Problema na nga ako, dadagdag ka pa. Minsan, ganun pa tayo. But our response doon sa pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos, o doon sa ginawa niya, para magkaroon tayo ng habang buhay or walang hanggan na makasama siya. Buhay na walang hanggan. Is, kahit nahihirapan na tayo sa buhay, ma-imitate natin itong pag-ibig na ito para sa ating magulang, sa relationship natin sa mga nasa paligid natin. Ito yung tinuturo ng words of affection na ito ni Jesus para sa kanyang mga friends and loved ones. So, mga nasa paligid natin, di tayo magdedepende sa feelings, kundi sa truth na tayo ay love, kahit feeling natin na di tayo love ng mga tao. Imagine, no, kahit nahirapan ka, mamahalin mo ko sila. Kahit papagalitan ka ng magulang mo, nasasaktan ka. Hindi ko naman sinasabi na tama yung ginagawa nila. Pero still, yung love mo para sa kanila is nag-i-stay. Dahil merong nag-stay para sa'yo. Yung nagmahal para sa'yo. At di tayo magdidepende sa feelings. I'm hurt, hindi ko na siya mamahalin. Ganun ba yun? Hindi. Magbabase tayo hindi sa feelings, kundi sa truth. Truth na tayo ay love, accepted, and forgiven. And kahit feeling natin parang walang-wala, magmamahal pa rin tayo. Kasi meron pa rin Diyos na nagmamahal sa ating lahat. No? Ngayon, nahihirapan ka. Alam ko, totoo yan sa ating lahat. Pero sinabi rin to ng psalmist, My God, i-pray niya to, or sinabi niya to sa Diyos, My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? From the words of my groaning. Umaanga siya kay Lord, Lord, bakit hindi mo ako iligtas? Nahihirapan ako. Tanong natin lahat yan pag nahihirapan tayo. And sinabi niya, oh my God, I cry by day. Minsan po sa atin, day and night. No? But you do not answer. And by night, but I find no rest. Imagine. Umiyak sa umaga at hindi siya makapahinga sa gabi. Psalm na to, psalmist. Naniniwala sa Diyos. And some of us, hindi na tayo naniniwala sa Diyos kapag may pagsubok o mahirap sa buhay. No? Pero anong sagot ng Diyos? God's answer sa ating mga hinaing ay padala ang anak niyang si Jesus at ipinaranas niya sa kanya ang ating mga hinaing. Lahat ng mga pahirap sa buhay natin, suffering, sakuna, sakit, diseases, lahat yun dahil sa kasalanan natin. Dulot siya ng kasalanan natin mula pa nung kay Adam and Eve. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa Diyos yung lahat ng nararanasan natin yun because consequence yun ng mga nagawa nating kasalanan. And imbis na tanggalin ni Lord yung consequence,
Ang binigay niya is anak na magsasalo ng consequence para yung consequence na yun, hindi na mapunta sa iyo. Hindi na mapunta sa atin. At ano na lang mapupunta sa atin? Pagpapala, pagmamahalan ng gagaling sa Diyos. Dahil may sumalo na ng consequences sa atin. Now, sunod na tanong, bakit ngayon nahihirapan pa rin? I answer you, hindi ko alam. Pero ipinangako ng Diyos na in the end, bigyan niya tayo ng new body, hindi na nasasaktan, hindi na nahihirapan, hindi na gugutom. But still, kakain pa rin. Dahil there's a feast sa nakasama ang Diyos in the end times. I don't know kung kailan pa darating si Jesus muli upang i-restore lahat ng nasa mundo. Remember, sinabi ni Lord for sinabi niya doon sa John 3:16, for God so loved the world. For God so loved the world. Hindi nakalagay doon, for God so loved the Christians only. For God so loved the people. For God so loved the world. So kung ikaw nahihirapan ka bakit may mga namamatay na hayop, nasisira na kalikasan, always be reminded na i-restore ni Lord lahat yun. And it doesn't mean na maging pabaya tayo. Dahil may nagmamahal sa atin, mamahalin natin yung nature, yung mga hayop. And gawin kung ano yung purpose para sa kanila. Kasi ganun sila ka-relate ni Lord. No? Always remember na ang sagot ni Lord dun sa consequence sa ating kasalanan, sakit, death, diseases, sakuna, is ipadala yung anak niya si Jesus. At siya yung makareceive ng consequences niya. So that tayo, hindi na ma-receive yun. Now, tatalo na tayo sa next nating word ni Jesus. Word of anguish. Sa Matthew 27. So, tanong tayo sa isa pang account, history account ni Jesus, which is sa Matthew. Hindi sinabi niya doon, now, from the 6th hour, there was darkness. Ano yung 6th hour? Mula kasi 6 a.m., for example, sa atin 6 a.m., magbibilang ka ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 12. So, tanghaling tapat yun. Pero on that moment, there was darkness over all the land. Hanggang 9 hours. So, 1, 2, 3, hanggang 3 p.m. 12 to 3 p.m., madilim. And we don't know kung ano yun, but it is a supernatural event na nangyayari dahil si Jesus is nasa krus ng Kalbaryo. And sumigaw siya. Jesus cried out. Hindi lang basta sumigaw na may kasamang luha at sakit. With a loud voice say, Eli, Eli, lema sabachthani. Ano ibig sabihin nun sa English? My God, why have you forsaken me? Nakita nyo, yung kanina sa Psalm, iniiyak yun nung psalmist. Eh, lahat ng tao sa mundo, yun yung iyak. And imagine si Jesus na Diyos, yun din yung naging iyak niya. Yun din yung naging iyak niya. And ano yun? Ano yung my God? Diba, kunyari kapag inuulit natin, no? Kapag inuulit, ibig sabihin, nagsasabi ka with feelings. Diba kapag sinabi mo, aray lang, masakit. Pero kapag sinabi mo, aray, talagang sobrang sakit nyo, with feelings. O kaya kapag, mama, tawag lang yan, kapag tinawag mo mama mo. Pero kapag tinawag mo ng 2 beses, mama, may feelings na yun. And imagine kung ano yung nararamdaman ni Jesus that very moment. My God. Or naalala niya yung sinabi ng psalmist. And sumunod na tanong ko dyan is, ba't hindi my Father? Imagine, simula nung nag-start yung ministry ni Jesus, lagi niya tinatawag ang Diyos ng Father. Father. Or, nung tinuruan tayo ni Jesus how to pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ba't hindi niya Father niya tinawag? Ba't hindi Father ang tawag ni Jesus? Di ba? Kasi merong conflict na nangyayari. Most of us, kapag may conflict tayo nangyayari, for example,
There's one friend of mine na kapag galit siya sa nanay niya, tapos kinausap niya yung kapatid niya, sabi niya, puntahan mo nga yung nanay mo. Kausapin mo nga yung nanay mo. Nag-away kami. Di ba minsan ganun tayo? Nawawala yung relationship. Dahil ganun yung tawag ni Lord as a sinner. As a sinner sa harapan ng Diyos. Tinawag niya, my God, my God. Dahil nakita niya na yung conflict. Dahil nasa kanya na yung kasalanan. Ano yung conflict na yun? Ano yung conflict na yun? Bakit niya natawag, my God, my God? Yung conflict na yun is dahil ang Diyos finorsake si Jesus Christ. And bakit siya finorsake? Bakit siya finorsake? For our sake, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Walang kasalanan, ginawang makasalanan doon sa cross, so that in Him we might become the righteousness of God. Sa ibang version yan, para mas lalo natin mag-gets, for God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Imagine, God forsaken His Son, Jesus Christ, because of our sin. Diba, sa pamilya kapag yung anak may nagawang kasalanan sa magulang, there's a conflict. Yung anak laging nagtatago, laging lumalabas, ayaw kausapin ng magulang. Ayaw niya matanong siya kung kamusta na yung grades niya. Kapag may nagagawa tayong kasalanan, lumalayo tayo. Or malayo tayo. And ganun din yung nangyari kay Jesus. Naging malayo ang Diyos sa kanya dahil tinalikuran na siya. Tinalikuran na siya dahil sa mga kasalanan natin lahat na napunta sa kanya. Sinabi ko dito, dahil na kay Jesus na ang kasalanan ng mundo, at ang galit ng Diyos sa kasalanan ay nabuhos sa kanya. Yung consequence, yung parusa sa kasalanan, na binubuhos sa kanya ng Diyos Ama. Imagine, magkasama kayo for eternity. Imagine the anguish. Imagine the anguish. Yung sakit na naramdaman. Imagine if yung someone na mahal mo lumayo sa'yo or mawala sa'yo. I remember that time na wala pa akong alam about kay Lord or anything else. Bata pa ako. And naisip ko, and then may alam na ako about sa kamatay. And naisip ko, paano pag namatay sila? And imagine, naluha ako. At nalungkot. Dahil nakakalungkot na mangyari yun. Na mawala sa'yo yung taong mga mahal mo. And imagine the anguish na meron yung Father and Jesus Christ. Because timelessly, they were together. In eternity, magkasama na sila. Sangkang-gitit sila. We are united. That's why we call them Trinity, kasama si Holy Spirit. They are triunity. And love each other until one day that they were separated because of dirt. Imagine, dahil sa dumi natin, dahil sa kasalanan natin, yung dalawang magkasama, in eternity, naghiwalay para lang sa atin. Imagine the anguish. He was forsaken for us to be loved and accepted. Ganun kabigat yung nangyari kay Jesus sa krus sa Kalbaryo. Sinabi dito sa Hebrews 13:4-6, let marriage be held. Imagine, di ba? Sanggang dikit sila. Just like marriage. Iisa sila. They are united. Kaya that's why sinasabihan tayo ng author na huwag natin i-defile yung marriage. Dahil lang sa kasalanan. Kasi yung kasalanan na yun yung dahilan kung bakit namatay si Jesus. Bakit naghiwalay si Father and si Son? Why? Kaya finorsake ni God ang kanyang anak.
For God will judge the sexually immoral and adulterous. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say that the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Anong magagawa ng tao ngayon sa'yo? Anong magagawa ng tao ngayon sa'yo? Now that God forsaken Christ so that masabi ng Diyos sa ito na He will never leave you nor forsake you. Iniwan ng Diyos kanyang anak na si Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo para masabi niya sa atin na hindi niya na tayo iiwan at i-forsake dahil kay Jesus Christ. That's why, kaya ako sinama yung unang verses, yung about sa marriage, na huwag natin i-defile yun. Or huwag nating gawing goal yung pera. Huwag nagtatrabaho tayo. Na dapat tayo maging kontento. Kasi some of us, uhaw tayo sa pag-ibig. Yan, tanong ko sa inyo. O pati sa akin, uhaw ka ba sa pag-ibig? Kasi madalas natin hinahanap ang value natin from other people, from the things that we do. And sa mga bagay na kinokontrol natin. At lalo na sa pera. And in the end, ito pala yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Sa Diyos na nagbibigay ng value sa atin. Imagine, hinahabol mo yung grades mo, para ma-appreciate ka ng magulang mo. Hinahabol mo yung pera para makapakain sa mga households mo, sa pamilya mo. Imagine you do those things para may control ka sa bagay-bagay. And habang hinahabol mo yung mga bagay na yun, nalalayo ka na pala sa true giver of value. Kasi bakit tayo may value? Dahil yung image natin galing sa Diyos. And ganun niya tayo kamahal. Siya ang nagbibigay ng value, hindi yung mga bagay na nasa paligid natin. Always remember. Pero madalas tayong ganun. Hinahabol natin sa pera, sa mga tao, pamilya, sa magulang. Hinahabol natin yung value natin sa mga pag-aaral, sa trabaho. And that's why lagi tayong uhaw sa pag-ibig. Kaya ito yung ating sumunod na quote ni Jesus. Ito yung sumunod na verse doon sa nung sumigaw si Jesus na, my God, why have you forsaken me? Kasi at that moment, siguro sa pagsigaw niya, nauhaw siya. And one of them at once ran and took a sponge. Kumuha ng sponge, filled with sour wine, and put it on a reed, and give it to him to drink. Imagine, nauhaw ka, tapos ang ibibigay sa'yo, maasim. Mas lalo pang nauhaw ka pa, di ba? Pero punta tayo dun sa totoong sinabi ni Jesus. Totoong sinabi, but dun sa may quote ni Jesus. After Jesus knowing that all was now finished, tatapos na lahat, and said, I thirst. Nauhaw siya. Imagine nauhaw. Uhaw lang ba siya sa tubig? And a jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Akala natin na uhaw si Jesus dito. Kailangan niya ng tubig kasi kailangan niya magpahinga. Pero ano ba yung uhaw na sinasabi niya dito? Ang sinabi sa Psalms, dahil ano ba yung verse na sinasabi dito ni Jesus? Nangyari to kasi isa rin to dun sa prophesy na mangyayari. And that's why sinabi sa Psalm 69:21, nakalagay doon is, they gave me poison for food, and for my thirst, they gave me sour wine to drink. Ito yung fulfillment ng verse na. Pero, ba't niya nasabi I thirst? But ano ba kasi meron doon sa tubig? Yung water sa Bible, ginamit ni Lord sa Noah's flood.
And at that time, God promised that He'll never use water to judge the world. So, ano nang gagawin niya sa tubig? Ang ginawa niya sa tubig, ginawa niyang tagpuan ng mga nagkakarelasyon. For example, si Hagar, nung pinaalis siya ng asawa ng uh, pinaalis siya ni Abraham dahil nagkakagulo si Hagar at si Sarai dahil may anak na si Hagar, si Sarai wala. Pinaalis si Hagar sa piling ni Abraham. And humingi siya ng tulong sa Diyos. At nung nakita niya si Lord, at the same time, may nakita siyang well na may tubig. And then, meron pang instances na si Isaac at si Jacob, nakilala nila yung magiging asawa nila malapit sa well, sa tubig. You see the, yung context, no? Na yung tubig nagagamit para doon sa mga taong nagkakaroon ng relasyon. Or sa Diyos na nagkakaroon ng relasyon sa, for example, kay Hagar. And for example, saan pa nagamit yung tubig? Kay baby Moses. Sa tubig siya nakita ng princess. Bakit nakita ng princess si Moses sa tubig? Dahil at that time, dumadaming Israel. And then, gustong papatayin ni Pero lahat ng mga baby. E para makataas si Moses, nilagay siya sa basket and then ipinago sa tubig. And what's happened next? Nagkaroon siya ng relasyon doon sa princess. Na yung baby na yun, yung princess, inalagaan siya. Kaya naging somehow prince of Egypt siya. Kaya na, meron tayong palabas na Prince of Egypt. Which is si Moses ang protagonist. And then next, Moses in Israel. Para makatakas sila sa Egypt at makatawid, imagine, dami nila, buong nation sila o buong tribe ng Israel. And kailangan nilang dumaan sa Red Sea. Wala naman silang maraming bangka. And agad-agad lang silang umalis doon. Nagmamadali pa silang umalis ng Egypt. And imagine ang ginawa ni Lord. Dumaan sila sa Red Sea para sumamba kay Lord. Para makasama sila kay Lord, kailangan nilang dumaan sa Red Sea. And imagine, He part the waters. Kaya makadaan sila. And ngayon, saan natin nagagamit din yung tubig? Sa baptism and repentance. Sa paglubog natin sa tubig, at pagluha natin, ito ay simbolo ng relasyon natin kay Lord. Bakit? Sa baptism, pag nilulubog tayo sa tubig, it is a sign na namatay tayo kay Jesus, sabay tayo namatay kay Jesus, at nung pagbangon mo sa tubig, sabay din tayo mabubuhay, katulad ni Jesus. Parang nire-enact natin yung nangyari kay Jesus sa cross. He died, but rose again as a new creation. Katulad ng tax collector, sa parable ni Jesus, "My God, be merciful to me, for I am a sinner." And may kasamang luha. Doon tayo nagsisimulang kakaroon ng relasyon sa Panginoon. Ngayon, nagagamit yung tubig para magkaroon ng relasyon. And meron pang instance na si Jesus may kinausap na Samaritan woman sa well. And ano nangyari doon sa well? Nauhaw si Jesus. Nasabi niya ulit yung uhaw. Then humingi siya ng tubig doon sa babae. And then, doon sa well na yon, kinausap ni Jesus yung babae, nasan yung asawa mo? And then sinabi niya wala siyang asawa. Kasi meron siyang naging 5 asawa at yung isa niyang kasama is kinakasama niya lang, hindi sila kasal. And imagine, yung pagiging uhaw ng babae sa pag-ibig. Dahil na namin yung naging asawa. And ito sinabi ni Jesus sa kanya. Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again." Yung tubig na nasa well. Mauhaw sila ulit. Yes, kung uminom tayo sa tubig or meron man tayong karelasyon. Kahit may karelasyon na tayo and then darating pa rin yung point na mauuhaw pa rin tayo sa atensyon at pag-ibig. Dahil yes, tao lang din sila nagkakamali, nagkukulang. But yung binibigay ng Diyos, sabi niya, "But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again." Yung pag-ibig na binibigay ng Diyos, kailanman hindi na tayo muling mauhaw. Dahil unlimited yung supply niya. Dahil God is love.
The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. That's why kapag meron tayong pag-ibig or merong nagmamahal natin, there's always a response. Hindi na nakaganon ka lang. Minsan kapag nakita tayo sa K-drama ng nakakakilig na moment, talagang sobrang ngiti mo. There's a response always. Kaya sinabi dito, a spring of welling up to eternal life. Dahil yung pag-ibig na yon, mag-flow yun sa atin at mag-share natin sa iba. Which is, na kung sino man makaranas ng pagmamahal na yun, may kilala pa si Jesus at mapupunta sa eternal life. Makaka-receive ng eternal life. Imagine that water na hindi na tayo muling muhaw. That love, yung pag-ibig na yun na kailanman hindi tayo magkukulang. So, balik ko yung tanong, uhaw ka ba sa pag-ibig? Hindi sabi ko dito is, ginamit ni Lord ang tubig para magkaroon tayo ng relationship na hindi na mauuhaw sa satisfaction ng pagmamahal. Kasi di ba, kapag uminom tayo, gusto natin ng satisfaction. Ganon din tayo. Ba't natin gustong magkaroon ng karelasyon? Ba't gusto natin lagi makuha yung atensyon na ating magulang? Kasi gusto natin masatisfy ng pagmamahal at acceptance. Eh, para masatisfy tayo, sabi ko, there's someone na nauhaw para di na tayo muhaw muli sa pag-ibig. Kaya nauhaw si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Because imagine, nauhaw siya dahil sa pagpako sa kanya ng sarili niyang kababayan. Mismong kababayan niya nagpako sa kanya sa krus. Ano pa? Nauhaw siya dahil sa may nagtraidor sa kanya. Imagine, he called Judas his friend. And nauhaw siya sa pag-ibig dahil trinaidor siya. And nauhaw siya dahil sa pag-iwan sa kanya ng mga disciples niya. And ano pa? Nauhaw siya sa pag-ibig most. And ito yung pinakamabigat. Nauhaw siya sa pag-ibig because he was forsaken by the Father. He was forsaken by the Father. And this is God's grace. Nauhaw si Jesus para hindi na tayo mauhaw muli sa pag-ibig forever. And to end this, ano nakuha natin doon sa ating 3 points o 3 words na binigay ni Jesus? In light of that, ano ngayon yung magiging response natin? Because that is God's grace for us. What will be our response? Now, our response should be to follow and imitate Christ's love. For we will be loved and accepted by the Father because of Jesus forever. Huwag tayo sa pag-ibig, for we will always be loved. Takot tayong ma-reject ng mga tao, we will always be accepted dahil meron siyang pinorsake for our sake. That is Jesus Christ. And that will be forever. Let us close this in prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful afternoon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin lahat. I hope and I pray, Panginoon, na yung pag-ibig na ipinakita or dinisplay mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, ma-imitate namin, ma-follow namin, Panginoon. Dahil yung pag-ibig mo is a love, Panginoon, na katulad ng isang fountain, Panginoon, na laging mag-flow, nakikita sa aming mga actions, Panginoon. And bakit namin gagawin yun? For we are loved and accepted, Panginoon, forever. Hindi na kami muling mauuhaw sa pag-ibig dahil sa anak mo si Jesus. At hindi na rin kami makakaranas ng rejection from you. Dahil sa aming mga kasalanan, hindi na, Panginoon, kundi we are always be. Dahil kami ay magiging accepted na forever dahil meron kang pinorsake, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, Panginoon, for all you have done to us. Kaya, Panginoon, sa'yo na po namin tinataas sa na to. And I pray, Panginoon, na lagi kaming ma-remind, Panginoon, ng pag-ibig mo at pagtanggap mo forever. Kaya, Panginoon, sa'yo na po namin tinataas sa na to sa pangalan ni Jesus.